Magandang umaga po sa atin lahat. Good morning, everybody. At kayong lahat na nandyan, magandang umaga po. Nasusubok ang faith yung pagka yung oras na ng kagipitan. O yung parang nandun ka na sa dead end. Ang dead end ay yung lahat ng hope, lahat ng inaasahan mo, parang nandun ang dulo, dead end. Nag-share na ako nung minsan tungkol doon sa dead end. Halimbawa, kung ang budget mo nasa dead end. Yung mga may work, hindi na nakakapag-work. Alam mo, relax yung iba dahil marami ka pang budget. Ang budget ay wala pa, hindi pa nasa dead end. Pero pag ang budget ay nasa dead end, edi iyakan yung mga tao habang kumukuha ng ayuda sa government. Iyakan sila. Sabi niya, hindi ako sanay ng ganito, sanay ako may work ako, sanay ako may pera, but kailangan pumila ako. Pagka yung pumipila na, yung mga yun nasa dead end. Now, yung death, ang sinulusyonan ng Panginoong Jesucristo nung siya nagkatawang tao. Yung kamatayan. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Pero the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Yun ang ating tinitingnan. Yun ang ating gustong maintindihan ng COVID o yung plague ay bunga ng sin. At nagre-resulta ito sa death. To steal, to kill, to destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life. And that they may have it more abundantly. Alam niyo ba kung ano yung walang abundant of life? Yung life na punong-puno ng worry. Alam mo ba may abundant of life ay yung life na punong-puno ng peace. May seguridad, may security. Yung life na walang abundance, yun ang lagi na lamang yung kulang ang siyang nakikita. Hindi yung kaustuhan. Yung kaganapan ng buhay ay mararanasan ng mga taong secured. Secured. Hindi ko naduduktungan yan. Secured, period. Alam niya na may magandang plano ang Diyos, secured siya. Alam niya na siya na kay Lord Jesus, secured siya. Ang pinaka-worst scenario ng death, hindi yung namatay ka, kasi pagka kumuha ng death certificate, hindi yan iisa ang reason kung bakit namatay isang tao. Napakaraming reason. Nag-guess mo siya, sabi ko, wala mang alisin mo itong COVID. May namamatay ba? Pero hindi natin naririnig sa kasaysayan ng mundo na everyday dinideclare kung ilan ang namatay sa mundo at ilan ang namatay sa lokal. Ngayon lang dinideclare. Paano nung panahon ng Tigdas? Di ba no? Marami ding namamatay noon. At pag narinig natin yung number of people who died, and then fear will spread. So what do you carry in your body? Peace or fear? Kasi ang may peace, yung nga secured. Pero yung may fear, yun ang lagi na lamang problema ang naiisip niya. Hindi niya nakikita yung solusyon ng Diyos. Kaya lagi siyang merong fear. So, ikaw, are you a carrier of fear or carrier of peace? You know, si Jesus, peace on earth, goodwill to men. Hark the herald angels singing. Yun ang kanyang message. Glory to the newborn King. Peace on earth. Ay, mga minamahal ng Panginoon, it's time for us to wake up. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ.
So mga minamahal ng Panginoon, yung sin nag-spread, yung sin, nung ito ay ginawa ng isang tao sa Romans 5:12, therefore just as through one man's sin, yung kauna-unahan, kasi may kinalaman tayo. Ang bawat tao is responsible. May kinalaman tayo. Enter the world. Sabi dito, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Nakakahawa. But ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, yun ang dapat nating nakikita para tayo hindi fearful. Tapos sinyer ko sa inyo yung hindi lamang naman plague ang invisible. Kasi ang plague hindi naman talaga nakikita ito. Dumadaan lang ito, naaamoy mo ito, papasok sa ilong, sa mata, halimbawa yung sore eyes, papasok. Meron itong droplet, tapos mahagap mo ito, and then ganun kumakalat ang mga virus, ganun kumakalat ang plague. Meron itong carrier. Now, mas matindi yung plague na dumaan. Yung plague na dumaan doon sa Egypt, di ba? Ang Egypt is a place of slavery, yung mga sins. So ngayon, makikita mo dito, makikilala mo rito kung alin yung may provision ni Yahweh at saka yung wala. Yung may pahid ng dugo, ang may provision. Yung walang pahid ng dugo, yung doorpost ng bahay, yun ang namatay lahat ng panganay. So may target. Panganay lang. Ay, hindi mo alam kung kasi pagka ikaw ang panganay ng anak, panganay sa lahat ng anak. Kaya maganda, may genealogy ang bawat family. Now, hindi ngayon yon ang nangyayari. Hindi yun ang target. Hindi yun yung target na yung panganay. Dito ang nangyayari, kung titingnan natin, sino ngayon ang target dito sa ngayon? So, sa Romans 13:2, yung aking senior noon last time, merong DOH o WHO na may kinalaman sa health, ito, Health Organization ng World, DOH, department naman ito, local. Now, nagsasabi sila, tapos merong mga presidente, kasi ang kanila naman health ang covered nila Ang magpapasunod niya, government. Kaya yung tatlong tiningnan natin, government, community, at saka yung church, role ng church. Okay. Noon pa yan yung ating tinitingnan. Yung approach ng HTBC, ganun. Government, community, at saka yung role ng church. Yun ang approach natin sa problema na ito. Sabi rito, whoever resists the authority resists the ordinance of God. Kasi ordain ng God ng mga takbo ng gobyerno now. And those who resist will bring judgment on themselves. So pag sinabing social distancing, tapos ayaw mag-social distancing, ang spread ng virus mabilis. Kami na mahal ng Panginoon, paglalabas kayo, lagi kayo mag-mask kahit tapos na ang COVID. Ngayon tagulan, ang papasok sa atin yung regular flu. Marami na mamatay sa regular flu na hindi tinatala. Ang flu ay merong season. Meron na yan. Yan dumadaan na yan talaga. Nadidevelop na yan. Parang bagyo. Hindi mo may iwasan, may bagyo talaga. Merong storm, panahon ng storm. Sa Amerika, hurricane pa nga. Sa Amerika, tornado. May mga lugar, tornado. May mga season. Sa panahon natin, sa mundo, may season tayo ng kabagyuhan. At may season tayo ng kalamigan, kapayapaan. Maminamahal ng Panginoon, ang kailangan natin dito ay maging prepared. I am ready para sigurado. Di ba? Mas maganda yung mga slogan na yan, madaling matandaan. I am ready. Are you ready? Okay, titingnan natin. Ito yung mga invisible enemies na diniscuss natin. Flies. Sabi rito, si Jesus pinaratangan na prinsipe ng
ng Diablo, Satanas, yung Beelzebub. Beelzebub is fly, langaw. Unclean and hated bird, ito yung tiningnan natin. Okay, ito yung medyo in-explain ko ng kaunti sa Revelation 18:2. And he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the great is fallen, and has become a dwelling place of demons, a prison for every foul spirit, and a cage for every unclean and hated bird. Doon sa Matthew 24, verse 28, tinan nyo, ito yung mga, yung invisible enemy, siyempre kung enemy, ito yung ginagamit ng kaway. Ito yung kanyang ipinang-a-attack sa mga minamahal ng Panginoon. Pero alam niya yung nararanasan dito sa lupa, yung paghihirap na yan. Wala yan kung ikukumpara natin sa mararanasan ng isang tao sa impyerno, sa hell. Wala yan. At saka yan ay puro temporal. Sabihin yung word na yan, temporal. Temporal. Puro yung mga panandalian. Yung paghihirap na yung panandalian. Ang buhay sa mundo ay panandalian. Temporal. Ang katawan natin ay temporal body. Panandalian. Yun ang outer. Yun ang outer man. Meron tayong inner man. And then the outer man. Pangloob at saka panlabas. Okay. Kung meron tayong pag-iingatan, yung ating panloob. Pag-iingatan natin. Yung panlabas, temporal. Ulitin nyo ngayon, temporal body. Sin-explain to ni Apostle Paul. Ito ang ibig ko sabihin mga kapatid. Sabay-sabay. Ito ang ibig ko sabihin mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa, di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Ito katawang panlupa. Hindi ito. Okay, kaya sabihin mo sa iyong sarili, sabihin mo, hindi pa ito. Hindi pa ito ang tunay na ako. Hindi ko na kailangan magpag-ayos kay Vicky Bello. Hindi na. Kasi, babaguhin naman ako eh. Ang lahat babaguhin. O ituloy nga natin, tinan niyo. Pakinggan niyo ang hiwagang ito, hindi mamatayin lahat, ngunit lahat tayo, babaguhin. Andun ang keyword, babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabi ng huling tunog ng trumpeta. Pag tunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Okay, lakas niyo, babaguhin. Ayun. Babaguhin. Sayo natin, behold, I make all things new. Babaguhin. Okay. Ano yun? Babaguhin. Ang Diyos ang gagawa noon. Babaguhin. Hindi sinasabing, ako'y magbabago. Kundi, babaguhin. Nakukuha niyo ba yan? Yes? Tuloy natin, okay. Sapagkat itong katawang nabubulok, dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang mamamatay ng di namamatay. Sino makakagawa nito? Ikaw? Sino sa inyo rito makakagawa nito ng ikaw na magpastor? Yung katawang, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ng di namamatay. Who can do that? Lahat ng yun, Diyos ang makagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ito pa ang magandang isa pa. Ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Diwa na may
Amen. Di ba? May bahay tayo ron. Ganap ka pa ng bahay dito. Pero, alam niyo yung bahay, hindi naman yun talaga yung bahay kubo, kahit munti. Hindi yun bahay. Ito ang bahay. Pero itong ating ito, hindi pa bahay. Ito, tent. Sabi mga ulitin, tent. Ang tent, pang camping lang. Pang temporary lang, tent. Yung bahay, yun ang magkakaroon tayo pagdating ng araw. Now, dito sa mga sinabi ko na identify, ma-identify natin yung invisible enemy, itong list, flies, unclean and hated bird, frog, dragon, at saka horse. Yan nyo. Ito namang mga ito hindi yung isa-isa kung umatake Ito naman umaatake na Minsan hindi mo lang alam umaatake na siya Hindi mo lang alam Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Kaya ang nag-focus ako, please listen to this. Yung number 2, yung unclean and hated bird. Okay, tingnan nga natin yung bago dito sa Matthew 24:28. Mag-Bible study tayo konti. Kaya kapag nakita ninyo ang karumaldumal na alapastangan na sinasabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ang nang bumabasa, sabi niya, ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. Okay. Ang nasa bubungan, huwag na bumaba upang kunin ang mga singsing, alahas, at kung ano-ano. Kukunin niya yung kanyang brilyante, yung Rolex. Huwag na kunin mga bagay sa loob ng kanyang bahay, hindi na yun mahalaga sa oras na yun. At ang mga nasa bukid, huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Huwag na, hindi mo na rin kakailanganin yun. Ngunit kahabag-habag ang mga buntis at mga nagpapasuso sa mga araw na yon. It will be a very difficult time. Okay? At saka yung ibang explanation niyan, yung ibang sinasabi, yung mga nakatayo, nawawalang sakit ng mata, natutunaw ang dila nang nakatayo siya. Tapos, verse 20, tignan niyo. Tuloy natin. Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sabat. Okay. Ano mangyayari? It could be scarcity ng fuel, wala ng electricity, kung taglamig, alam niyo ba yung mga taga-lugar na mayroong yelo? Napakatindi niyan. Nagpunta ako ng New York nagtataka ako Sabi ko, bakit pa nabubuhay ang tao rito? Puro yelo lahat kasi ang tumingin yelo. Tapos hindi ka makalabas ng driveway na hindi mo papalahin mo na yung yelo. Sabi ko, bakit nandito mga kapatid ko? Ay ako'y katal na katal sa sanay na kami. Kung nawala yung pangpainit, kung nawala yung electricity, kung nawala yung fuel, maninigas ka to. Kasi ang lamig niya po, pakinggan niyo ito, ang lamig sa bansang sinasabi ko sa Amerika, Canada, alam ni Sister Mel, ang lamig dyan, malamig pa sa freezer. Ang freezer, nasa 30s yata, 40s Ang lamig ng freezer. Ito, negative. Mas malamig pa sa freezer. Idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa sabat. 21. Sapagkat sa panahon yon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat pasimula sa libot hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. So therefore po, itong nangyayari ngayon, nangyari na ito noon. Yung kinuwento ko sa inyo, yung 1918 hanggang 1920, yung pong pandemic na yon, yung N1H1. No, yung pangyayaring yon, nangyari na noon. O ngayon, pag nagtag-ulan, papasok na naman yung flu season. Kasabay nitong COVID na hindi pa nalulutas. Nakakatakot na naman. Matuto tayo pong magtiwala sa Diyos, okay? Mamaya, pagliwanag ko sa inyo, sinabi kong yan. At kung hindi pa ikliin ang mga araw na yon, walang makakaligtas na laman. Subalit, alang-alang sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na yon. At kung may sino mang magsabi sa inyo,
Basta itong tagapagligtas. Basta ninyo, narito ang Kristo. Nasa Davao. O nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Sabi sa katabi mo, huwag mong paniniwalaan. Sapagkat lilitaw ang bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang mga signs and wonders, lying signs and wonders, tanda at mga kababalaga. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang? Sabihin mo sa katabi mo, maaaring pati ikaw kung hindi ka malalim. Saan malalim? Mamaya uli yun. Baka kala mo, malalim. Maraming alam sa Bible. Bakit? Minamaliit mo ang alam ng mga eskriba? Minamaliit mo ang alam ng mga Hudyo? Yung mga Pariseo? Saduceo? Minamaliit mo ang alam nila sa Biblia? Padamihan ba ng alam sa Biblia ang usapan? Nagagets mo sinasabi ko? Tutuloy ko po ito ang sinasabi ko. Tingnan ninyo, pinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya, kung sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, siya nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo, siya nasa silid, huwag ninyong paniwalaan. Siya nasa sabang, huwag kayong maniwala dyan kay Jesus Arturo. Huwag wala siya sabang. Huwag kayong maniwala. Sapagkat gaya ng kidlat na nanggaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Hindi anak ng Diyos, ha? Hindi ba nasabi ni Jesus sa kanyang sarili, sino raw ako ayon sa ang anak ng tao, ayon sa mga tao? Who do men say that I, the Son of Man, am? Who do men say that I, the Son of Man, am? Sino raw ako ang anak ng tao? Ano sabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? Son of Man. Tapos, you're the Christ, the Son of the living God. Pero sinabi na niya na sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. Yun ang sinabi niya sa kanyang sarili. Tama. Amen po. Okay. Pero sabi ni Peter, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi niya, bless ka. Alam mo kung ano talaga, kung sino talaga ako. Siya Diyos na naging tao. Hindi, taong naging Diyos, ha? Huwag mong babalik ta rin. Hindi pwede yun. Diyos na naging tao. Nagkatawang tao, eh. Amen po tayo. Yun ang kailangan may lalim. Yung mga ganong kasimple. Kailangan may lalim. Kailangan intindido mo. Kasi habang nananangan ka sa sarili mo, nervyoso ka. Habang nananangan ka sa akala mo't pananaw mo, doon ka parang uneasy ka. Wala kang peace. Gaya ng kidlat daw ang dating niya, bigla yan. Bigla. Without warning, boom, kidlat. Galing doon. Liwanag. Okay, now tuloy natin. Kung saan naroon ang bangkay, ay naroon makakatipo ng mga buitre. Dito, pinaliwanag yung sinabi ni Jesus. Sa English kasi ito, eagle, eh. Okay. For wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Ang eagles, hindi dumadagit ng bangkay. Carcass yun, eh. Bangkay yun. Patay. Carcass. Okay, tinatagalog. Bangkay. Ang eagle, hindi nagdagit niyan. Dito sa atin, may 3 eagle dito. Napapansin niyo ba yan? Nasa langit. Mabuha pa. Mga ganyan. Siguro ugos ang aking kuting. Yung kuting sa looban. Baka nadadagit yung kuting. Ang tinatarget niyan, buhay. Malalakas. Yung mga abot ng kanyang kamay. Pero ang buitre, okay, tinan niyo. Dito sa Revelation 18, verse 2, tinan niyo. And he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the Great is fallen.
is fallen and has become a dwelling place of demons. Sabihin mo rin, dwelling place. Of demons. A prison for every foul spirit. And a cage for every unclean. Cage siya, kulungan siya, para sa mga unclean and hated bird. Okay, ano yun? Yung mga buitre, naghahunting. Ang hinahanap niyan, yung mga, kasi pati na nyo, pagka ikaw ay naging dwelling place ng demons, saka prison of foul spirit, unclean, hated bird. Pag nangyari sa iyo ito, ang purpose nitong mga invisible enemy, flies, unclean and hated bird, frog, dragon, serpent, horse, ganyan. Ang purpose niyan, the thief does not come except to steal, nanakaw, and to kill, and to destroy. Hindi ba pag inesik yung binhe at nalaglag ito sa matigas na lupa, matigas, hindi na kabaon, tinutukan ng ibon, steal, ninanakaw niya yung binhe. Nagagets mo ba sinasabi ko? So yung Word of God, tinutuka. Okay, now, tingnan ninyo. Ito pong mga invisible enemy, ang purpose nito is to weaken. Panghihinain ito ang mananampalataya. Ito ay mga spiritually ay naghihingalo. Ito yun. Kaya ito yung makikita natin dito. Sila yung mga spiritually sick. Dying. Tignan niyo. Ang inaatake kalimitan yung mahina. Tulad mo, lion. Hindi ko pa sinabi yung lion, roaring lion. Sino ang ina-attack ng lion? Yung malalakas o yung mahihina? Mahihina lagi. Tsaka yung mga bagong panganak, yung mga immature. Yung mga bisiro. Yung mga bagong anak na mga usa. Yung mga bagong anak ng mga yung parang tama raw ang itsura. Ano ba yung mga buffalo? Ayan. Thank you. Kalimutan ko na mga tawag eh. So, yun ang ina-attack niyan. Yung mga mahihina, yung hindi makakatakbo ng mabilis. Yung hindi malakas ang discernment. Kasi yung pagka matanda na, mailap. Pero pagka yung bata pa, madaling mahuli. Mga inakay na ibon, daling mahuli. Pero matatanda na, pag nakita ka pa lang, nakalipad na kaagad, mabibilis. Now, yun ang hinahanap ng mga unclean spirit, yung mga foul spirit. Babylon the Great has fallen. Okay, fallen. So you are a fallen Christian, pagka ikaw hindi ka na hindi mo na matayuan. And has become a dwelling place of demons. So what's going to happen when you are a dwelling place? You are a captive, a prison, every foul spirit, a cage for every unclean and hated bird. Tapos, siyempre, pagka ikaw contaminated, ito nag-i-spread, ito nagkakalat ito. Tingnan natin verse 3 nito. Revelation 18 verse 3. For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. And kings of the earth have committed fornication with her. And the merchants of the earth have become rich through the abundance of her luxury. Verse 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues. Makakahawa. May daladalang plague pagka naging dwelling place. Now, ano niya? So, manghihina.
So yung vulture, ali-aligid. Kasi kung nasaan itong bangkay, nandun ang mga vultures. Wherever the carcass is, there the eagles will be gathered. Sa 1 Thessalonians 5:2, for you yourselves know perfectly that the day of the Lord so come as a thief in the night, without warning. Okay? Kaya tinan nyo, kailangan natin, itong question ko ngayong umaga. Ito, mga kanta ng tropa ni Sister Mel. Are you ready now to face Jesus? Yan, tatandaan niyo yan. Kanakanta nila yung mga tropa ng mga oldies natin. Are you ready now? Now, itong question ngayon, are you ready? Ang ating message talaga ng Sunday, be ready. Ang bawat pagkakataon na ikaw ay lockdown ay opportunity to be ready. Naniniwala ba tayo sa pabilis na pagbalik ng Panginoong Hesus? Do you believe? Sinasabi niya na ang pagbabalik niya parang lightning. Mabilis. Ang pagbabalik niya is as a thief in the night. Na-acknowledge niya ba yan? For you yourselves know perfectly that the day of the Lord shall come as a thief in the night. Kaya, ang mahalaga, mag-ready. When they say, peace and safety, then sudden destruction comes upon them. As labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. We need to be ready. Amen po. Paano pa ba naman ako magiging ready? Ikaw na nakikinig dyan, ikaw ba'y nagkakasala pa? Tinatanong kita, nagkakasala ka pa o hindi na? Ha? Sagwagat kayo, nagkakasala pa o hindi na? At hindi ka ready? So ang ready, yung hindi na nagkakasala? Eh di walang ready. Lahat ng tropa ay hindi ready. Oh, amen po ba tayo doon? Kaya tinan niyo, meron tayong mga assumption na aking senior na tayo nasa end time na. Sino nagsasabi na, pakitaas ang kamay, sino sa inyo ang thinking nasa end time na tayo? We are in the end time ngayon. Oh, di tama, correct ka. Okay, correct. Okay. Ito, oh. Sinong naniniwalang you will never lose? Hindi mo maiwawala through deception ang kung anong meron ka. May naniniwala ba sa inyo no, na hindi na mawawala yan? Na no one can steal to you? Hindi niyo masagot yung part na yan. Yan ang inyong i-research. Yan ang homework. Lockdown na rin lang eh. May mawala mo, hindi mawawala. Is there a possibility na may wala o hindi? O pangatlo, tinatanong ko, ang inyo bang faith will remain constant hanggang end? Ha, Peter? Hello, mga Pedro. Naniniwala kayo, your faith will remain to the end? Hindi, kahit na magtakbuhan silang lahat, mananatili ako. Sino sa inyo rito ang kamag-anak ni Pedro? May DNA. Hello, nandiyan pa ba kayo? Ito pa isa, tinan nyo. Oh, matagal pa yan. Mahaba pang oras. Makapag-repent pa ako. Sino nakakaisip ng gano'n kung minsan? Bago ka magkasala, nasamahin mo yun. Mag-repent na lang ako bukas sa intercession. Yes or no?
Meron pa akong time para ako'y magbago ng aking karakter. Now, tinan ninyo. Pag tayo nagkamali ng ating pananaw, when you make a mistake doon sa iyong assumption. Sabi niya, assumption. Assumption. Meron bang college na ganun, assumption? Oh, nakakatakot mong assumption. Pag assumption lang yun eh. Now, tinan nyo. Sa Matthew 7:23, believe na believe siya eh. Humarap siya kay Lord Jesus, believe na believe siya. Tapos sabi siya, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Assumption. What kind of assumption do we have? What kind of assumption do you have? Ano meron kang assumption? Amen po. Ikaw ay spiritually strong or spiritually sick? Anong klaseng assumption meron ka sa iyo? O anong question sa sarili mo? Oh, maring hindi ka naman talaga strong, pero are you spiritually injured? Sugatan ka ba? Spiritually injured. Eh kung may injury. Anong kailangan mo pag may injury? Hindi, pag meron kang injury, pagka hurt, nasaktan ka, anong kailangan mo? Mahirap ba naman sagutin yun? Pag nasaktan ka, anong kailangan mo? Pag may sugat, anong kailangan mo? Healing, di ba? If you're spiritually sick, kailangan mo healer. Hindi ba si Jesus yun? Ang healer. Hindi ba ang ginawa niyang healing, napakadami? At mas marami pa nga siyang ginawang healing kaysa pangangaral niya ng salvation. Madami ng healing. 80% ay healing. Nagpagaling siya na nagpagaling ng mga may sakit. At saka yung mga greed, ako parang, ang greed ay pagkalinlang. Pero si Zacchaeus, tatandaan niya yan. Yung, masyado siyang nahumaling sa kayamanan. Tapos narinig niya tungkol kay Jesus na tungkol doon sa camel. Yung camel, madali pa ang camel, pumasok sa butas ng karayom. Kaysa sa mayaman, papasok sa kaharian ng Diyos. Tignan niya, nagkakaroon ng pera. Ang binibitawan ministry. Dahil sa pera. Tapos, ang bilib ako dito, itong mga kasama ko, binibitawan niyang opportunity to make money para mag-full time, mag-serve. You know, binibitawan. Pwedeng kumita ng millions, pero ayaw. Ayaw niyang maabala siya. Sir, saludo ako sa iyo. Isa ka sa mga kasama ko na bilib ako. Hindi ko na mabanggitin ang mga names para hindi naman kayo mag-isip na si Pastor Ricky yung sinasabi ko. Hindi ko na babanggitin. Pwede yan kumita ng mayaman, pero baliktad. Ayaw. Pwede kumita pero ayaw. Siya bang pinakamagaling kong kasama? Habay, hindi naman po. Ang dami pang room for improvement. Hindi nang usapan. Hindi yung padamihan ng verse. Sinong tatalo sa Pariseo? Sa padamihan ng verse. Pero sabi ni Jesus, kinorek. Sinabi nung una, pero sinasabi ko sa inyo ngayon.
Ito ang believe mo noon, pero ito ang dapat ang believe mo ngayon. Di ba sabi niya, hindi yon. Hindi yan ang usapan. Hindi yung pagalingan ng eloquence sa pagpipreach. Hindi rin yon. Ibang anointing. Ang anointing, magsabi lang ng, mahal po kayo ng Panginoon. Iyak ka na. Nagsisisi na. Pero sinabi rin yung isa, mahal ka raw ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Walang ganun ba? Bakit ganito ako? Pero yung isa, yun din ang sinabi niya, mahal ka ng Panginoon. Pero nagkaroon ng impact. Anointing! Ano na naman yan, pag-usapan na naman natin dito. Inabot tayo ng 3 araw dito. We have to seek. Yung mga gusto kong i-train, mag-preach, yan ang isik ninyo. May anointing. Anong gagawin mo sa anointing mo? Yung iba, anting-anting hindi anointing. Kaya ako ano tuloy kalokohan ng pinagdidesisyon Anting-anting ang gusto, hindi anointing. Ang anointing, tinan nyo, si Jesus, ito, tinan nyo, the anointed one, Jesus anointing. Sino ba itong kung mangaral ay parang may authority? Anak lang ito ng karpintero tsaka ni Aling Maria. Pero may authority. Tumitimo. Si Peter, tumimo sa mga puso. May anointing. Ano gagawin mo sa anointing mo? Sasama mo sa iyong sarili mamatay. Wala, hindi COVID lang ang usapan dito. Mamamatay tayong lahat. Titigil lang yung tibok ng puso. Meron lang yung bilang. At bawat hinga mo, countdown. Pugbog. Di ba natatandaan niya sa movie? Pagka yung nandun mamamatay na. Pugbog. 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 Ting, 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 ting. Tepok na yon. Titigil sa tibok ang puso niyan. Ako nga, pinatigil na buti nga, start ulit. Hindi tayo magkakasama pa. Para ma-share ko sa inyo, man lamang, yung pinakahuli, kay Kristo lang ang tiwala. At sa bawat tagumpay, sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Hindi tayo doon sa mga superpower. Hindi tayo doon sa mga Avengers. Hindi tayo doon. Kay Kristo lang. Nasa iyong heart na siya. Huwag ka na maghanap pa ng maghanap. Meron kaming pinanood kahapon nila Shine at saka hindi pala, wala si Shine, si Ruthie. Pinanood namin yung may medalyon. Ayun King na may medalyon. Tapos sa kahuli-hulihan, sinabi sa kanya merong matanda na nangangaral, sabi niya. Yung kasi may power pa, I wish ganito. Yung wish ko lang nangyayari. Pero mangyayari lamang yung wish mo pagka ikaw ay merong pure heart. Merong isang tyrant na ang gusto ay magkaroon siya ng power. Gusto niya makuha yung medalyon. Nakuha niya yung medalyon, pero ayaw mag-work. Sabi, bakit tayo mag-work nito? I wish ganito. Wala nangyayari. Okay, pagkatapos, bakit tayo mag-work? Magtapat ka sa akin. Sabi mo sa akin, hindi. Sabi niya, kasi ganito ang kailangan mo. Sabi ka sa akin ng totoo. Ganito ka. Hindi, sabi ka sa akin. Ito ang totoo. Magwo-work lamang yan kung meron kang pure heart. Ang ibig mo sabihin, wala akong pure heart. Kind heart, sabi niya, if you have a kind heart, wala. Sinakal niya, matulis ang kuko niya Pinatay niya. Yung kausap niya. So, merong mga ganong eksena pero maganda rin. Kahit matanda kasi, mai-enjoy niya yung movie. Pero at the end, na-realize ng bata,
na siyang nakakuha ng medalyon. Kasi ang tatay niya ay archaeologist eh. Ang ganda yung movie na yun. Tapos, sabi niya, hindi mo kailangan yung medalyon na yun para ang wish mo ay mangyari. Because all you need is pure heart. It's already inside you. Kasi yung bata ay may magandang kalooban. Agad na lang ending. Tapos yung mga bata, gusto nila magkaroon ng kind heart. Kasi hindi nila kailangan yung medalyon, yung anting-anting. You already have it. You have a kind heart nasa iyo. Eh, sino ba yun? Si Jesus yun. Inside you. Tinan nyo. Kaya, yung mga simpleng mga ganon. Dito sa 1 Peter 4:17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. So yan ang fearful. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Obey the commandment of God o gospel of God? Ano kaibahan ng gospel at saka yung commandment? Law at saka gospel. Ang gospel ba law? Ano ibig sabihin ng gospel? Good news, di ba? Tagalogin natin to, tinan niya. Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa, ano yun? Ebanghelyo ng Diyos. Alam ko minsan, alam niyo, pagka yun tayo ay nag-i-intercession, mas malalim ang revelation. Kasi alam niyo yung mga sacrifices na ginagawa ninyo. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Tsaka yung mga, kayo po, na nananalangin para sa akin. Salamat sa inyo. Kung hindi sa inyong prayer, paano ako makakapanatili? Ang daming attack. Paano ako makakapanatili kung wala yung mga support ministries? Kung wala yung katulad ninyo. Amen pa. Pero tinan nyo ha. At kung magsimula sa atin, ano kayang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo? Intindihin niyo mabuti ang mga sinasabi. Gospel of God. Ebanghelyo ng Diyos. Ngayon, nabubuksan na kayo doon. Kayo, kinakausap po kayo mga nandito. Nabuksan ba kayo doon? Ha? Ay, pag sinabi ditong kautusan ng Diyos, okay, sino sa inyo nakasunod ba kayo sa kautusan ng Diyos? Kayo mga nandyan, nasunod nyo ba? Kung ganong nasunod mo, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Galatians 2:21. Okay, tingnan natin yan. Pero matindi tayo doon sa Ebanghelyo, Gospel of God. I do not set aside the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Tagalog. Okay, hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya o grace of God. Sabihin mo, grace of God. Biyaya ng Diyos. Okay. Sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung ngayon, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Iyon ang good news. Yun ang gospel of God. Good news. May iyak ka sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. May iyak ka sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. At mahabag ka dun sa mga nagsisikap. Ang nagsisikap na makasunod sa kautusan, tinan niyo yun. Meron din, ang Bible, meron din sinasabi dun eh. Pag hindi mo kasi nasunod ng isa, hindi mo nasunod lahat. Kasi God is a perfect God.
Yung nagsisik ng kanyang sariling righteousness through the law, hindi niya magagawa yon. Hindi maaaring magkamali ang Panginoong Hesus. Hindi maaaring magkamali ang ating Diyos ng pagsusugo ng kanyang anak. If righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Amen po. Maraming lesson dito sa Galatians tungkol sa law and grace. Marami. Yan, magandang pag-aralan ninyo sa lockdown. Now, tingnan po natin dito yung aking isineshare dito ng tungkol sa at sa huling sandali, sa ating katapusan, doon po tayo doon sa 10 virgins at tinitingnan natin dito yung 10 birhen. 5 wise, ang 5 foolish. The wise and the foolish. Okay. Okay, tinan niya. Dito, mag-iisip ka, how can I be wise? Kahit tinan niyo, sa kakulangan ng mga tao sa pagkakilala sa gospel of God. Gospel of God. Sa kakulangan ng kanyang pangunawa sa gospel of God, ebanghelyo ng Diyos. Kaya napo-frustrate siya sa kanyang sarili. Iisip siya ng iba, magsuot tayong lahat tayo ng puti. Huwag tayong magpaputol ng buhok. Huwag tayong lahat magsuot ng alahas. Huwag tayong lahat magme-makeup, maglilipistik, at saka kung ano-ano. Lahat tayo. Dinadaan sa outer, yung panlabas. Dinidekorasyonan. Parang Christmas tree. Patay na puno. Pero kumikislap, kumikinang, mayroong dekorasyon. Pero hindi naman namumunga kasi patay na puno. O plastic na puno. Fake na puno. Nakuha niya ba sinasabi ko? So, ito yun. Tingnan nyo. Kaya, tingnan nyo. Huwag kayong madaling madismaya at huwag nyong, tingnan nyo. Kaya kayo madidismaya sa sarili nyo. Mangyari po, Amiana. Kaya mag-abang kayo kung ano yung ibig ko sabihin Dito ba itutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos? May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Kasi ang end time ganito, may yung bridegroom at saka yung bride, ang church. Basta kumilala ka kay Yesu Cristo, your body of Christ, bride ka. Si Jesus, bridegroom. Sumalubong sa lalaking ikakasal. Welcomer sila Bawat isa may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila hangal, 5 matalino. Sino ka rito? 5 hangal, 5 matalino. Ang mga hangal nagdala ng kanilang ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino nagdala ng langis bukod sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaki kakasal, kaya inantok silang lahat. Pare-pareho sila. Pare-parehong virgin. Pare-parehong may imbitasyon sa kasal. Alam niyo sa kasal? Nausuhan yung hindi invited. Alam niyo ang ginagawa ng mga hindi invited. Huwag kang mag-iiwan ng bag. Nauso yan ngayon. Yung pupunta yan sa simbahan, nakikisalubilo doon sa kasalan. At pagkatapos huwag makalingat yung mga ninong, ganyan, dudukutan sila ng mga, kasi yung mga lahat ng alahas at saka mga gandang gamit, dala-dala ng mga ninong at ninang. Kaya pinapasok ito ng mga magnanakaw. Sabi niya ngayon, pinapasok ng magnanakaw. Ang kasalan, pinapasok ng mga magnanakaw. Okay. Pero ang legitimate na nasa kasalan ay mga invited. Alam niyo, nahihiya ang umattend yung hindi naman ako inimbitahan, nahihiya ako umattend. Kaya ang pupunta sa kasalan, may imbitasyon. Sabi niyo ngayong word na yun, may invitasyon.
Lahat ito may imbitasyon. Kaya excited silang matin ng kasalan eh. Pare-pareho sila. So meron silang mga similarity, pare-pareho sila. Katulad din ng mga church people. Mukhang pare-pareho sila. Pag nagtaas ng kamay yung isa, yung pinakamaputi ang kilikili, mas mataas magtaas ng kamay. Na FB pa. Kaya talaga, no? Pare-pareho yan pag nagtaas ng kamay. Pare-pareho. They look alike inside the church. May mga invitation sila. Nagtataas, nag-hallelujah, amen sila. Pero isang bagay ang hindi magagawa ng bawat isa. Kailangan sila ay magkaroon ng renewed nature. Bagong nature, new nature. If anyone is in Christ, he is a new creation. Sino ang new creation? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ang nakipag-isa. Sino ngayon dito ang new creation? Sagutin niya muna. Gusto ko marinig, malakas. Sino ang new creation? Anyone in Christ. Okay, very good. Very good, my child. Okay. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Di ba sa Hebrew, sabi John, yung inyong unrighteousness, inyong lawless deeds, I will remember no more. Kaya hindi ba yan? For I will be merciful to their unrighteousness. Oh, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Today, this morning, is a morning of hope. Sa bawat umaga ay laging sariwa. Kaya ngayong umaga, ang blessing ng Panginoon, ang mercies ng Panginoon, muli nating may enjoy. Amen po. Sa church, yung sinasabi ko, pare-pareho. Pero isa wise, isa foolish. Nakikita niyo ba niya sabi ko? Sa church, pare-pareho. Isa may pundasyong bato, yung isa pundasyong buhangin. O paano mo matetest? May bagyo, may flood. Yun na natatangay. Okay. Pakabuti ng Panginoon. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Nakukuha niyo na? Okay. Now, tinan niyo. Una, ma-realize mo, ang anak ni Kristo ay merong renewed na nature. Renewed. Hindi mo yung kayang gawin. Unless one is born again, they cannot see the kingdom of God. Unless one is born of water and the Spirit, they cannot enter the kingdom of God. Nakukuha niyo ba? Nag-gets niyo na? Okay, ang pangalawa, you are washed by the blood. Pero you must be washed by the blood of Jesus. They overcame Him by the blood. Hindi magaling eh. Hindi man magagaling. Paano nagtagumpay sila? Nagtagumpay sila sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Yung dugo ng kordero, yun ang blood, the power of the blood. Hindi kanta, there is power, what's power in the blood of the Lamb. Blood. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. Napakabuti ng Panginoon.
Now, the blood, they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony. Tinetestify nila ito. And then, they did not love their lives to the death. Nawala na yung kanilang pagiging self-centered. Alam niyo yung mga mixed multitude, self-centered, lagi na lang, humalo kasi sila eh. Sa church ganito, dalawang grupo ng tao, isa yung mga reklamador, tsaka isa yung mga committed na nagsasacrifice. Kasi ang sumusunod kay Jesus kasi, they take up their cross daily to follow Jesus. Nakikita niyo ba sinasabi ko? Tatandaan niyo kung saan nandun yun. Luke 9, verse 23. And he said to them all, if anyone desires to come after me, una muna, let him deny himself. So, ang self, aalisin mo. Si Christ ang nasa center. Now, sabi rito, and then, let them deny himself, take up his cross daily. So, it is a sacrifice for the sake of others. Hindi self-centered, others ang center. Siya, yung ibang naaalala niya. Siya habang kumakain ka, maalala mo maraming hindi kumakain. Habang nagtatapon ka ng pagkain, maalala mo maraming hindi kumakain. Amen ba tayo doon? And then sabi niya, and follow me. Ang marami sumusunod ka agad. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided. Gumawa ka na ba ng isang decision? Yun ang nagsisimula ang lahat. And then determination to take up your cross daily. Willing ka na bang mag-sacrifice para sa kapakanan ng ibang tao? For the sake of others. Meron ka na bang thinking na gano'n? Nasa heart mo na ba yun? To sacrifice your life para sa alang-alang sa iba. Minamahal ng Panginoon, di ba? Yes? And then, pinakahuli, follow. Hindi yung follow ka agad. Kaya sabi niya, tari at Jerusalem, wag muna kayong sumunod sa akin. Wag na muna kayong mag-serve. No. Wag kayong mag-share. Oh, no. Tari, doon kayo. Maghintay kayo doon sa upper room sa dear. Till you are endued with power from on high. Hanggang sa ikaw ay mapuspos ng anointing. Kailangan mo yon. Okay? Amen ba tayo doon? Una, kailangan ikaw, yung mga matatalino, yung mga wise, meron silang renewed nature. Pero pare-pareho kasi sila eh. Lahat sila may imbitasyon. Okay? Hello, nandiyan ba tayo? Nakikinig pa kayo? Lahat may imbitasyon. Okay? Lahat sila inantok. Nakatulog sila. Yes? Okay. Lahat nakatulog. So, parehas lang. Lahat sila virgin. Okay. Alam mo, ibig sabihin ng virgin, nawala na yung, alam niya yung hindi virgin, no? Hindi mo na yung maibabalik. Kahit tahiin mo yun, hindi virgin. Ang virgin ay virgin, di ba? Pagka ikaw kumilala ka, new creation ka eh. Virgin ka uli. Hello, nag-get ba ako doon? Kahit kayo ng mga may asawa, may anak na. Lahat tayo virgin sa harap ng Panginoon. So pare-pareho yan sa itsura. Seemingly the same. Nakukuha niyo pa po. Sa church ganon. Tapos, tinan niyo. Kailangan, tinan niyo, renewed nature, kailangan washed by the blood, justified. 2 Corinthians 5:21. For He made Him who knew no sin to be sin for us. Hindi ba? Sino ang gumawa niya for Him? He made Him. He made Him who knew no sin to be sin for us. He made Him. Sino yun who made Jesus Christ sin? Eli, Eli, lama sabachthani. Bakit sasabihin ni Jesus, my God, why thou hast forsaken me?
Ba't niya sinabing, Father, Father, why have you forsaken me? Eli, Eli, lama sabachthani. Bakit niya sinabi yon? Sabi ng mga, huwag kayong tagagaya sa mga Pariseo. Oh, tinatawag niya si Elijah. Si Eli, Eli. Lama sabachthani. Na ibig sabihin daw ng Eli, Eli, lama sabachthani, my God, my God. Hindi niya sinabi, Father. Nagkaroon ng separation. Bakit? Why have you forsaken me? Ay, nung sa John 11, sabi niya, salamat ako'y dinidinig mo, pero hindi ko sinasabi ito dahil, kaya ko lang sinabi ito, alang-alang sa kanila. So ito ba alang-alang sa atin, kaya niya sinabi? Para malaman natin na at that moment, nagkaroon sila ng separation ng God. Inako niya ang ating kasalanan. He made him who knew no sin. Ginawa niya siya na walang sala, maging makasalanan, alang-alang sa atin. He made him who knew no sin to be sin for us. Ito yung purpose niya, that we might become the righteousness of God in Him. Tagalogin natin, okay, mas maliwan sa marami. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Nakukuha niyo na ba ang grace of God? Nakukuha niyo na ba ang wise virgin? Hello, nandiyan ba tayo? Maraming unbelieving believers. Maraming mixed multitude. Maraming self-righteous, insulting the grace of God. Self-righteous. At maraming tatawag sa Diyos na unfair ang God. Yung rapist nasa langit, yung ni-rape nasa impyerno. Tatatandaan niyo yan? Ano ba ang title ng movie na yan? Final Exit. Aba, yung rapist, nasa langit. Yung ni-rape, nasa impyerno. Yung pilantropo, mahilig sa good works, nasa impyerno. E nung burol niya, I know this brother is in heaven. Okay. Maraming nagkakamali. Nagsasalita noon, preacher. Sabi ng isang nakikinig na malalim sa word. No. Kasi kaibigan niya yung namatay na pilantropo. Ayaw maniwala. Ayaw tumanggap kay Jesus. Dahil siya naniniwala yung good works niya. Mga minamahal ng Panginoon, para sa ating kapakanan, ginawa ng Diyos amang nasa langit, na si Jesus Christ, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Ano ang purpose? Upang. Sabi niyo yung word niya, upang. Isa pa. Mas malakas. Panginoon, sabi mo, Panginoon, linawin mo sa akin tong upang na ito. Upang sa Kanya, tayo maging katwiran ng Diyos. Walang pagalingan. Ulitin mo ngayon, walang pagalingan. Okay, ito para masalitang na. Walang pakisigan. Walang pakisigan. Walang padamihan ng verse. Ulitin mo, sabi mo, hindi ka mananalo sa Pariseo. Hindi ka mananalo. Wala ka doon. Huwag ka, malayong malayo. May doctorate degree. May master's degree.
Walang nasisave. Kasi hindi malinaw ang salvation. Hindi malinaw ang gospel of God. In the church, o mega church, hindi malinaw ang gospel of God. Mag-iingat tayo doon sa sobrang knowledge pero walang lalim sa pagkilala sa ginawa ng Diyos. Hindi yung magagawa natin para sa Diyos, kundi ang ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Yun ang dumudurog sa ating puso para tayo magbago. Dudurog po yan sa puso nating lahat. Sino sa inyo nagkakasala pa rin? Pakitaas ang kamay. Walang isa mang maliligtas kung yun ang basihan. Kung hindi tayo ay katwiran ng Diyos. Hindi tayo katwiran ng tao. Tayo ay katwiran ng Diyos. Sabi mo, ako ay katwiran ng Diyos. Ba't hindi ka magbabago doon? Hindi ang katwiran mo ang mahalaga, kundi ang katwiran ng Diyos. At the end, anong mananaig? Katwiran ng tao o katwiran ng Diyos? Sa bandang huli, sa judgment seat of God, tinanin niyo doon, walang ligtas doon sa Great White Throne. Ang judgment, hindi universal judgment kasi yun ang thinking ng marami, universal judgment. Hindi. May judgment seat of Christ. Okay? Tatandaan niyo yung judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5:10, judgment seat of Christ. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Sabi niyo, judgment seat of Christ. Sino nakaupo sa trono? Si Christ, seat ni Christ, di ba? Si Kristo. O bakit ka nasa harap ni Kristo? Psst. Bakit ka naandun sa judgment seat of Christ kung ikaw ay nandiyan sa judgment seat of Christ? Eh di naniniwala ka kay Kristo. Ang hindi naniniwala kay Kristo, nandun sa great white throne. Then I saw great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Ito naman, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. So sa judgment seat of Christ, saved. Sa great white throne, no place for them, hindi sila saved. Teka, balikan ko kayo. Nasasabayan niyo pa ba ako? Pag-pray niyo, my Lord, gusto ko pong maintindihan ito. Gusto ko pong makuha ito. We must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo dadaan doon. Nung nak-lockdown, anong ginawa mo, iha? Kumusta ka na? Judgment seat, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Isusuklian tayo ng Diyos. Amen ba tayo doon? Ngayon, tinan natin dito sa Revelation. Tinan ninyo. Dito sa Great White Throne, then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Okay, tapos ito tingnan. Then I saw the dead. Nandun na yung mga namatay na, no? Dead, small and great, standing before God. At nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, dakila at hamak. Maging dakila o hamak. Nandun. At binuksan ang mga aklat. Books were open. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. So merong aklat at saka merong mga aklat. Tagalog sa English. I saw
the dead, small and great, standing before God, the book and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. So yung nakasulat sa books ay yung mga kasalanan. Yung mga wala sa book of life. And then, verse 13, the sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. Hinusgahan. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. Okay, kuhanin niya. So when you're in Christ, your name is written in the book of life. If you are in Christ. Kaya sinasabi ko sa inyo, magkakatulad yan sa church. May mga imbitasyon silang pareho. Hallelujah, amen silang pareho. Nagtataas sila ng kamay pareho. At hindi ko nabibiruin yung kilikili. No? They look alike. Para dun sa mga housing, ang mga housing, they look alike. Pero malalaman mo ang may pundasyon pagdating ng earthquake. Pagdating ng flood, pagdating ng storm, malalaman mo yung matibay ang bubong, matibay ang kayarian. Parehong pintura, parehong kulay, parehong lahat. Parang kamukha ang model. Pero may matibay, merong hindi. Ewan ko lang yung housing, baka karamihan dyan walang foundation. Mahalaga yung may foundation. Yung founded upon the rock. Yung founded upon the rock, wise men, at saka yung foolish man. Yung wise man, build his house on the rock. Yung foolish man, build his house on the sand. Ito naman, yung wise virgin, yung wise and the foolish. Nakukuha niyo pa ba? Nasusundan niyo pa ako doon. Now, tingnan niyo. Everyone must be reconciled to God through Jesus Christ. Kaya ang question dito pag humarap tayo sa Panginoon, ano ba ang karapatan mo at ikay papapasukin ko? What right? Tumingin sa akin, John 1:12, di ba? But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. John 5:24, most assuredly I say to you, he who hears the word, my word, and believes in Him who sent me. Yung paraan niya he who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar because he has not believed the testimony that God has given of His Son. Hindi siya naniniwala doon sa testimony na ibinigay kay Jesus. Sa John 5:24, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, hindi na siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Okay, 1 John 5:10. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at imakamtam sa pamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen po ba tayo doon? Hello, nandiyo pa ba tayo? So, ang ating pinag-uusapan dito, mga minamahal ng Panginoon, wala tayo sa judgment, hindi ka dapat pinanghihinaan ng loob,
Sapagkat ang buhay natin ay kay Kristo lang. So ito ang tatlong lesson nating tiningnan nung Sunday. Ito, tatlong lesson. Itong una, anong right meron ka sa harapan ng Diyos? Ano ang right mo? Anong karapatan meron ka na humarap sa Diyos? Ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, kay Jesus, ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya pag tinanong sa iyo ni Jesus, anong karapatan mo? Ikaw ba'y nakadamit pang kasal? Hello, nandiyan ba kayo? Ang iniisip mo kasi yung magagawa mo para sa Diyos eh. Kaya hindi mo naiintindihan yung lalim ng mensahe na magkakaroon ka ng kapayapaan kasi hindi yung magagawa mo, yung ginawa niya para sa iyo. Kaya takot kang mamatay eh. You fear death. Dahil hindi kami lalim sa pagtitiwala sa ginawa ni Jesus Christ sa iyo. Please, it is now time to upgrade your faith in Christ. Siya ang Prince of Peace. Kung nasa heart mo siya, you will have peace. Amen ba tayo doon? Ang number one, do you have the right? May karapatan ka ba humarap sa Kanya? May karapatan ka ba sa buhay na walang hanggan? Right. If anyone is in Christ, is a new creation. John chapter 1 verse 12, as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan. Anong karapatan mo? Maging anak ng Diyos. Anong karapatan mo pumasok sa kaharian ng Diyos? Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Galatians 4:6, upang ipakilala ang mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo na espiritu ng Kanyang anak na tayo makatawag sa Kanya, Ama, Ama ko. Nakukuha niya ba? Kung paanong sinugo ako ng Ama, ngayon ay sinusugo ko naman kayo. Tanggapin niyo ang banal na espiritu. Nakukuha niyo na ba? Amen po ba tayo doon? Mga minamahal ng Panginoon, dapat ang mananampalataya po alam ito. And there are many unbelieving believers. They fear death. Takot siya sa kamatayan. Takot mamatay. Hindi niya alam. Dami. Panginoon, ganito pala. Sana noong pa ako namatay. Pagharap mo sa, pagdating mo doon sa lugar na inihanda ng Diyos, Panginoon, ganito pala ang iyong kaharian, ganito pala ang lugar na ito. Bakit pa ako nagtagal sa mundo? Sana noong pa. Maraming naboborn again eh. Ganito pala ang naboborn again. Sana noong pa ako naborn again. Sana hindi ko nasayang ang maraming panahon ng aking buhay. Kasi sa religion, sikap ka na sikap. Alam nyo, hindi ka nakakawala sa religious spirit. Religious spirit. Sabihin niya ngayon, religious spirit. Gusto ko ma-deliver ako sa religious spirit. Mga minamahal ng Panginoon, tagal ko na sinasabi yan, pero marami nagagalit na sa akin eh. Sa mga rebuke ko nagagalit na sa akin. Tapos yung iba nga, nagrebelde na sa akin, nagtayo ng simbahan niya. Dahil nagagalit na sa akin tungkol sa grace of God. Hindi natin po magagawa ng ating sarili lamang. Amen po. At saka, ganito, gusto ng Lord, magmahalan tayo, magmanalanginan. Yan ang nais ng Panginoon. Tingnan nyo, ito pa pangalawa. Yun ang unang lesson, right. You must have legal right. Ang legal right, hindi yung law. Ang legal right ay yung grace ng God, to Jesus. As many as receive Him,
Si Christ yun. Do you have Jesus? Okay, yun mas madali. Do you have Jesus in your heart? Seriously. Yan, tinan nyo. Now, yun ang unang-una na lesson nung Sunday. Siyempre, pag i-repeat na marami na ako na idadagdag. Ito, pangalawa, tinan nyo, ito, makita natin, 2 Corinthians 6:2. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Okay, English. For he says, in an acceptable time, I have heard you, and in the day of salvation, I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Okay? Hindi tomorrow. Now. Tagalogin natin uli. Tagalogin natin uli. Tinan niya. Sapagkat sinabi niya, sa panahon ka nais-nais, ay pinakinggan kita. At tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na, ang panahon ka nais-nais. Ulit. Ngayon na, ang panahon ka nais-nais. Isa pa. Ngayon na, ang panahon ka nais-nais. Ngayon na, ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas. Now, tinan niyo mga minamahal ng Panginoon. Ang unang lesson natin, right. Right. Right to become children of God. Right. Para patunayan child of God, pinagkalooban tayo Spirit of God. Right. So, do you have right? Kaya maraming unbelieving believers They don't even know their rights. Ninenervyos. Ang pangalawa, tinan nyo. Once you lost this opportunity, you lost it. Yun sa 2 Corinthians 6:2. You miss the point, you miss this. Sabi rito, ngayon na ang panahon ka nais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Don't miss it. Amen po. Lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Pampilalang anak, pinagkalooban ng Espiritu ng anak. Okay? Amen ba tayo doon? Yes? Now, so yun ang una, right. Ang pangalawa, when you lost the opportunity, you lose it forever. Wala na. So ngayon yun. So don't miss it. Pangatlo, he comes as a thief in the night. Kaya watch. Do not buy time, huwag ka na magpaliban-liban. Amen po tayo doon. Ito yung larawan ng foolish and wise. Are you the wise or the foolish one? Yung wise, alam niya. May katatagan siya. The wise man built his house upon the rock. Okay. Tapos, the foolish man built his house upon the sand, and the flood came running down. The flood came down and the rain came down and the flood came up. The rain came down and the flood came up. The rain came down and the flood came up. And the house came down. The front stood still. Okay. The house upon the rock stood still. Nananatiling nakatayo. Well, okay. Wise or foolish? Ang wise, sino ang wise? May pundasyon. Founded upon the rock. Ang foolish,
founded upon the Son. Ang wise, si Kristo lang, kanyang inaasahan, si Kristo lang. Ang foolish, na umaasa sa kanyang sariling magagawa, is foolish. Amen? Kaya pag nagkaroon ng kasalanan, guilt, self-condemnation, paralyze. Paralyze. Iniksyonan kita ng gamot. Vaccine. Ano yung vaccine natin sa sin? The blood of Jesus. Iniksyonan kita ng blood. I am covered by the blood of the Lamb.